Ito po ang pagpapatunay sa naglalaglagan, nagsasabitan, nagsasalita na mga pwedeng makatulong at may kinalaman dyan po sa 100 missing sabungero na ngayon ay iniimbestigahang malalim ng pamahalaan. Pakinggan po ninyo itong report na ito at detalyadong balita. Oy, maraming salamat dyan sa Bilyonaryo News Channel. Bagong channel ito pero active sila sa pag-monitor ng maraming kaganapan sa ating bayan. Yan ang pahayag ng 4 na bagong lumulutang na testigo sa missing sabongeros case na sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlo Zabala. Yeah. Takot po kami dahil pinapuntaan po kami dahil sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami nadamay. Kasama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Ilan yung mga personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. January 2023, nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing sabongeros. Matapos ang 8 buwan, nahuli ang 6 na suspect pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos dinggin ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail at nakalaya ang 6 na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga pulis na tumistigo laban sa kanila. Iniakyat ito ng piskal sa Court of Appeals at sinabing nag-commit ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang iprinesenta sa korte. Grabe. December 2024, nang panigan ng CA ang mga prosecutor at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga suspect at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng isang Justin Cruz noong June 30, nanawagan ang 4 kay alias Totoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing sabongeros. Boss, ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman, nabiktima din kami, huwag mo na kami idamay. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. Sa pinakahuling pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga suspect. Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nag-utos ng isang malalimang investigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Ayan o. Kita nyo yung mga nangyayari. Pero alam nyo, kaya ko pinaparinig sa inyo yung ganyang klase mga balita, ganyang klase mga impormasyon bilang member din po ako ng traditional media kasi talaga hong hindi pangkaraniwan itong kasong ito. Na nangyari ito noong nakaraang gobyerno pero wala pong malinaw na investigasyon. Ngayon lang po nasimulan uli at bibigyan ng katarungan ang mga pamilyang nawala ng hustisya sa kung anong mga dahilan talaga at sino nasa likod nito. Ayan o, 4 na security guard ng Marina Arena na doon ginagawa ang sabong. Ngayon po, ito pong 4 na nagpapanggap na testigo. Kaya ako nasabi nagpapanggap na testigo kasi po ito ayon kay alias Totoy ay pakawala daw po ito ng kampo ni Atong Ang. Kaya sabi ko nga nagpapanggap na testigo laban kay alias Totoy. Ngayon po, ito pong 4 na ito, doon daw po ito nakatira kay Atong Ang. Kinukupkop ni Atong Ang buong pamilya nito. Mga pamilya nitong mga ano na ito, gwardiya na ito. Kaya napag-isip-isip ko, pwedeng itong mga tao na ito ay tetestigo
para kumampi kay Atong Ang. Kasi syempre kung totoo yung sinabi ni alias Totoy na nasa poder ni Atong ang pamilya nitong apat na ito, at nakapagpiyansa ito ng nasa 3 milyong piso sa kaso nila, 3 milyong piso. Tapos hindi pa rin sinusuko, di ba? Hindi pa to sinusuko dahil ito daw po ay nakapagpiyansa nga. Kaya lang kinwestiyon po ng Court of Appeals ang mga piyansa nito. Nagkaroon po ng hindi maayos na proseso at parang dinoktor, minadali o kumbaga parang binraso ang pagpapiyansa po nitong apat na ito. Kaya doon pa lang may isip mo na, teka, sino ba ang taong kayang gumawa niyan? Sino ba ang taong may kakayahan para gumastos ng ganyang kalaking halaga? Kasi po itong apat na ito ay kasamang nakasuhan ito ni alias Totoy o ni Dondon Patidongan. Apat po yan, tapos kasama nila itong si alias Totoy sa mga kumbaga napagbintangan o napagsuspetsahan o naging suspect dito po sa issue ng mga sabungero. Kaya lang, ngayon nga po ay parang naiba na po ang ihip ng hangin dahil nga po kung mapapansin ninyo, noong mga panahon na nagkaroon po ng kasuhan patungkol dito sa mga sabungero, ito pong anim sila yung nakita ko sa wanted list ng PNP-CIDG. 6 sila. At puro lang po mga gwardya. At yung pong kanilang boss o leader ng mga gwardya ay etong si Dondon Patidongan lamang ang mga nakasuhan. So puro gwardya lamang ng Manila Arena ang nakasuhan, ang mga naging suspect. Tapos merong nagpapiyansa sa kanila ng 3 milyon kada tao. Merong nakikipag-areglo sa kanila ng 15 to 20 milyon kada pamilya. Imagine niyo po, 'di ba? Simple logic lang ba? Para maiisip mo na kaagad Anak ng teteng gwardya, gumagastos ng 3 milyon sa piyansa. Meron nga akong kakilala na gwardya doon sa amin sa Santa Maria, Bulacan. Gwardya, nagko-gwardya 'yon. Ngayon, dahil gun ban, pumapasok siya ng trabaho, dala-dala niya yung barel na kumbaga yung kanyang firearm, service firearm. Ngayon, yun pala, yung service firearm niya, ano tawag doon, yung hindi paso yung parang talahib kung tawagin yung papeles, hindi pala tunay yung papeles. O dinadali ng gun ban na na kaso. Yung mga ganyan po, gwardya, alam nyo po, kapag yan mga nakasuhan, lalo't mga mabibigat na kaso, yung iba po hindi na nakakalaya. Katulad nung si Dario na napagbintangan lang, kasama lang. Sumakay ng tricycle sa kanya yung may sumakay sa kanya ng tricycle. O namamasada siya, napagbintangan lang. Meron yata piyansa para 50,000 o 100,000. Hindi makalaya kasi walang pampiyansa. Humingi sa akin ng ng tulong yung kundi asawa, yung anak. Nag-chat sa akin. Pag yung wala siyang pasok sa paggagwardya, nag-aano siya, tawag dito, nagse-service yung siya, namamasada ng tricycle. Ngayon, may sumakay sa kanya, may dala-dala pa lang pulburon. Namamasada lang naman siya, wala naman siya kamalay-malay. Nahuli. Nung pagkahuli doon sa sakay niya, pati siya, nadamay kasi nga po sa kanya nakasakay doon yun sa Bulacan. Diba? Kaya alam niyo po, napakarami pong tayong mga nakilala ng mga gwardya. Pag nakasuhan, hindi na po makalaya. Kaya nga, 50,000 nga lang ba yata? 50,000 o 100,000 ang piyansa, hirap na Yung pa kay 3 milyon. Tapos makikipag-areglo ka sa pamilya, 15 to 20 milyon.
Simple logic lang, saan kumukuha ng pera tong mga gwardiya na ito? Tapos binanggit ni alias Totoy, doon nakatira kay Atong Ang etong 4 na gwardiya na ito. Kaya parang may isip mo talaga, aba, syempre gwardiya to ng Manila Arena. Kanino ba yung Manila Arena? Kay Atong Ang. Aba, parang may isip mo na kagad. Ang pinanser nito at ang nakikipag-areglo sa pamilya at nagpiyansa dito sa mga gwardyang ito, aba, walang iba kundi si Atong Ang, di ba? Ganun lang yun. Kapag naniwala ka doon sa sinasabi nitong si alias Totoy, kung totoo, di ba? Sana nga po hindi totoo at sana nga talaga inosente itong si Atong Ang, kasi alam niyo po, hindi naman sa sa ating kumbaga yung nakikita natin kay Atong Ang, para naman siya mabuting tao. Di ba? Pag nagsalita, chill lang. Parang hindi nga marunong magalit Parang kung magalit, parang chill pa rin. Pero di ba, parang maiisip mo kung ganun magalit si Atong Ang parang chill lang, di ba? Minsan nga yung ganyan pang tao, yung pa yung matinding magalit yung parang nasa loob lang ng kulo, di ba? Kaya po dito sa issue ng mga sabungero na ito, walang kredibilidad yung 4 at mas naniniwala ang ating DOJ secretary dito kay alias Totoy. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung 4 bunganga lang yung kanila, walang ebidensya. Pero si alias Totoy, nako, may video, may CCTV, may mga chat, may mga voucher na pinipirmahan ng mga PNP na nasa payola nitong si Atong Ang. Kaya ang kailangan nitong 4 na kumakalaban dito kay alias Totoy, di ba? Ang kailangan po nila ay maglabas sila ng ebidensya. Kaya lang, paano sila maglalabas ng ebidensya kung, di ba, kung pakawala lang sila ni Atong? Okay, so yung kanya sinasabing boss, huwag yung kay Dama, yun po kanilang boss na si Toto. Yun daw, Totoy ba yun? Yun po yung chief security raw. Na ngayon, big time na pala, may mga bahay, resort, apartment, bulletproof, mga bodyguard. Wow! Ano ito? Grabe ha? So, hindi pa ko sigurado kung ilalagay sa Witness Protection Program, mag-a-apply pa yan, subject for approval yan, sabi ni Secretary Remulla. Pero siyempre, aaraling mabuti, ito bang kailang statement na ito ay makakatulong sa ongoing investigation o makakasira? Yan ho, kasi yung tinatawag na case build-up, yan po yung bagong policy ngayon ng DOJ. Hindi yung basta pag may reklamo, file lang kaso, tapos na-dismiss, lack of evidence. Ngayon po, hindi. Case build-up yung policy. So, ibig sabihin, bago i-file ang kaso sa korte, kailangan kumpletong dokumento, matibay na ebidensya para hindi ma-dismiss. Kaya napakaganda po yung ginawa ni Boying Remulla, yung tinatawag nga na siguraduhin, case build-up, palalimin ang investigasyon, hanapan ng kaukulang dokumento magpapatunay para hindi ma-dismiss. So kaya yung pagtanggap kong testigo o ilagay sa Witness Protection Program, under evaluation yan. Yan ang tamang proseso. Hindi yung kara-kara, hindi yung kagad-agad ay sige, testigo yan. O sige, proteksyon na. Yung pala, akusado. So, delikado yun. Pero, ang magandang balita po dyan, mga kaibigan, pagka ganitong nagsasalita yung mga posibleng pagkuna ng idea, nagkakaroon ng malawak na idea rin ang mga investigador kung sino ang mga posibleng nasa likod nito. Dahil itong impormasyon mula dun sa chief security at itong 4 na mga tauhan niya ng mga security, malaking bagay po yan. Kasi alam nila yung operation doon noong mga panahon yun. Kaya lang may mga matitindi, lalo na yung alias Totoy na yan. Antindi nung kanya sinasabi, nadinig ko yung kanya sinasabi, pero ayaw ko na parinig kasi baka yan hindi rin natin alam kung totoo yan or may nag-utos lang sa kanya. Ang dami ng kanyang sinasabit. Yung dati niyang amo, sinasabit niya at kung sino-sino. Pati artista ay sinabit. So, tama lang yung ginagawa ng NBI at police, DOJ, likumin, tanggapin ang lahat ng impormasyon tapos bago nila i-evaluate yan at case build-up nga po. Ebidensya ang kailangan. So, mayroong kaunting liwanag o malaking liwanag na. Kasi dati nung araw walang nagsasalita Basta missing lang May nagsasalita man, puro denial. Wala akong malinaw. Ngayon po, mga security guard na alam nila ang galaw sa sabungan. Kung sino yung mga taong yan at sino yung posibleng nag-utos. Ano ang mga tunay dahil bakit sila binaon, bakit sila nawawala. 100 buhay ito, mga kaibigan.
human rights violation na nangyari ito noong 2021. Kung sino man ang nasa likod nito, na mga opisyal dati at kasalukuyang opisyal, mananagot talaga kayo. Hindi kayo palalampasin sa policing rule of law ng Marcos administration. Yun naman talaga ang kailangan. Okay? Ngayon, maraming suspect, maraming nagsasalita. Ang trabaho naman namin sa media at sa social media na katulad ng ginagawa ko, iparating sa inyo ang mga update. Nasa inyo na po yung mga nanonood, nakikinig kung saan kayo maniniwala. Pero huwag tayong magmamadali. Ang mahalaga, may galaw na ang gobyerno, may pag-asa magbigay ng hustisya, at ang lahat ng nasa likod nito, mananagot. Hindi ho yan palalampasin ng pamahalaan. Iba ang gobyerno ngayon kaysa ng mga nakaraan. Kung nung mga nakaraan nagtatakipan, binabaliwala ang ganito, ngayon hindi po. Dahil ang trabaho ng gobyerno, magbigay ng proteksyon kahit kanino. Kakampi man o hindi, o naniniwala sa gobyernong ito, bibigyan ng katarungan. Kasi yan ang rule of law na ating laging sinasabi. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa. Kaya nga po, mabuti na lang talaga at itong si alias Totoy ay may mas kredibilidad sa kanya mga sinasabi dahil nga po meron siyang mga hawak na ebidensya. Hindi katulad nitong apat na nag-a-apply ng kanilang witness protection program, wala po silang mga ebidensya na hawak. Hindi po, kumbaga kanila salita lang. Pero 'di ba si alias Totoy may ebidensya, kaya po si alias Totoy tingin ko nakapasok na po sa witness protection program. Kung hindi man meron na po siyang protection mula po sa PNP. At siya na po ang tinitignan na star witness dito po sa pangyayari na ito. Kumbaga yung sinasabi na dapat ay least guilty yung star witness. Paano gagawin kung yung apat na mga kasama niyang gwardiya nagsasalita laban sa kanya? So siya lang mag-isa, wala siyang kakampi, kaya siya ang magiging star witness. Yun ang aking tingin. Saka ano nga po kumbaga detalyado yung kanyang mga pahayag, kaya po naging siya kumbaga star witness etong si alias Totoy. Ngayon po dito naman sa issue na nasasangkot si Gretchen Barreto, kasi sa akin parang si alias Totoy, parang sinasali niya si Gretchen Barreto kasi nga po lagi daw kasama ni Atong, katabi daw matulog, di ba? Pero kasi merong mga pagkakataon na wala namang alam ang mga partner sa kung ano ang ginagawa nung kanyang partner, di ba? Hindi ko sinasabing walang kinalaman si Gretchen, hindi ko rin sinasabing may kinalaman si Gretchen. Ang akin lang, ebidensya pa rin at pagpapatunay pa rin ang dapat na ipakita ni alias Totoy dito sa patungkol kay Gretchen para masali talaga siya at masama talaga siya bilang mga suspect dito po sa nangyari sa mga sabungero. Diba? Yun ang kailangan, talagang ma-establish na meron talagang partisipasyon si Gretchen Barreto. Pero kung parang nililigawan lang ni alias Totoy itong si Gretchen Barreto sa kanyang mga statement at parang kinokonsensya, hindi, tingin ko hindi po uubra yon o hindi po magiging kasama sa mga suspect itong si Gretchen Barreto. Puwera na lang talaga kung meron talagang matibay na ebidensya katulad ng mga video na ipinasa ni alias Totoy kay Secboying Remulla. Etong issue po na ito ng mga sabungero ay mabuti na lang talaga tinutukan po ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating DOJ Secretary. Hindi nila nilubayan to, hindi nila inayawan, hindi nila hinayaan na wala pong makuhang hustisya ang ating mga kababayan. Yun po ang pinakamainam. Ang ginawa po na ito ng ating gobyerno, yung kanilang paninindigan, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit po magkakaroon ng kalinawan etong kaso na ito. Kasi kung katulad lang nung panahon ni Digong na pinabayaan lang, hindi inintindi, nagkaroon ng Senate hearing pero walang naging resulta, di ba? Mababaon talaga sa limot etong nangyari sa mga sabungero.
'Di ba? Kung hindi pa lumabas si alias Totoy, hindi natin malalaman na nasa Taal Lake lang pala tong mga sabungero. Sabi ni Sec Boying, meron daw po talagang ebidensya at talagang sila po ay kumbaga magpupunta doon sa Taal Lake at hahanapin doon yung lugar na sinasabi ni alias Totoy, talagang gagalugarin nila, sisisidin para po makakuha ng mga ebidensya. Kapag po nagkatotoo na meron kahit isa lang, kahit isang hinliliit lang na makuha doon sa ilalim ng Taal Lake, doon po yung sinasabing mga isinako, sigurado ko na yung kaso po na kidnapping ay madadagdagan po. Hindi lang kidnapping ang magiging kaso nitong mga sinasabi na mastermind at mga sangkot po dito sa pangyayari sa mga sabungero. So eto sana 'di ba talaga magpatuloy na, kasi nga po ang gusto lang naman natin dito ay makakuha po ng hustisya ang ating mga kababayan. Yun lang naman ang pinaka main goal natin. Wala tayong ibang iniisip dito kung hindi ang hustisya para sa mga naulila na mga sabungero, dahil po 4 na taon na sila naghahanap ng hustisya. Nakikita ko ang kanilang paghihirap at ng kumbaga yung kanilang mga damdamin, 'di ba? Napakahirap ng kanilang dinaranas. Kaya po dito, buti na lang, meron tayong PNP Chief General Torre at Pangulong Bongbong Marcos at meron tayong DOJ Secretary na handa pong manindigan o hindi sinusukuan ng pagbibigay po ng hustisya para sa ating mga kababayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sir Mike Abe, maraming salamat po sa iyong video na aking nireaksyonan. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, suportahan po natin ang walang fake news na channel ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.